at dumako muna ho tayo dito sa napakagandang balita. At sa susunod na buwan ho, official na po na magsisimula yung official election period sa buong BARM para ho dun sa kauna-unang Bangsamoro parliamentary election na gaganapin ho sa September 14. Ayon ho ito kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa isinagawang media orientation dyan ho sa Davao City. At kaya simula ho nitong June 16, asahan ho natin yung malawakang gun ban at COMELEC checkpoints sa buong rehiyon. Para ho bigyan natin ng linaw at buong detalye, nasa kabilang linya ho natin si Attorney Rex Laudianco, ang tagapagsalta ho ng COMELEC. Magandang umaga ho, Attorney Rex. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay at tagapakinig. Good morning po. Attorney, at live ho tayo napapakinggan sa DWAD Mega Manila. Si J. Martin ho ito. Yes, sir. Sir Jay, magandang umaga po sa inyo lahat. At attorney, unang-una ho, ito kumbaga tuloy na ho yung eleksyon sa September 14. Ito yung kauna-unang BARM parliamentary ho, eleksyon sa sinasabi natin, kumbaga simpleng salta ho, para sa mga ordinaryong botante. Bakit nga ba historic at napakahalaga nitong halalan na ito para doon ho sa rehiyon? Kung matatandaan niyo po, Sir Jay, yung pong ating mga opisyal na nakaupo ngayon sa ating parlamento mula nung na-ratify yung Bangsamoro Organic Law, ay po appointed po sila. And for the first time po sa September 14, ay yung mga kababayan na po natin na magbibigay ng mandato, mag-ahalal na po sila ng walang pong miyembro na upo sa kanilang parlamento. Ito po kauna-unahan at napaka-historic din po nito kasi kung titignan niyo, ang ating bansa po ay isang presidential Republican government. Pero sa ating Bangsamoro ay pinahintulutan at ayon yan sa ating saligang batas, meron silang parlamento na magsusulong ng autonomiya ng ating autonomous region in Muslim Mindanao. Mag-preserve ng kanilang culture, magsasagawa ng mga batas na maglilinang sa kultura at kayamanan ng Bangsamoro autonomous region in Muslim Mindanao. Ganyan po kahalaga ang halalan po ito. At attorney, sinasabing malaking pagsubok ho ito para dun sa COMELEC dahil bago ho yung sistema ng parliamentary setup dito sa ating bansa. Kamusta ho ang pakiramdam o yung sinasabing pressure sa inyo dyan sa komisyon nyo? Naayos naman po natin at tama po kayo, talaga naging malaking hamon. Una po nagkaroon ng napakaraming postponements po ito na dala sa Supreme Court at finally ito na nga po Republic Act 317 tuloy na po tayo sa September 14. Ang isa pa po naging hamon dito kasi yung pong teknolohiya na dapat gagamitin ay pinagutos na mismo ng batas na kung ano yung ating sistema na ginamit noong May 2025 elections ay yun din po yung gagamitin natin sa halalang ito. So sa parte po na yan ay medyo mas madali para sa mga Pilipino dahil nasanay na po, nakaboto na tayo ng bayan dyan. At yung paghahanda po ng COMELEC, medyo naging challenging lang din po dito sa isang banda. Yung una, yung paghahanap ng pondo, ngunit natulungan po tayo ng Kongreso. Ekotibo, nabigyan naman po tayo ng sapat na pondo. Ang pinakahuli po na nakikita namin hamon dito, siyempre, yung kaalaman ng ating mga kababayan, kailangan ipaliwanag natin na kung bakit ba magkakaroon ng halalan, bakit ba mayroong parlamento at siyempre po yung geography, medyo layo-layo, isla, kasama po ang Tawi-Tawi, kasama ang Pasilan at yun nga po, ang halalan natin ay gagawin ng September, medyo panahon ng bagyuhan. Pero lahat naman po ito ay pinaghahandaan po ng Commission on Elections kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At attorney, malapit na ho yung July 16. Kumbaga ito yung sinasabi nating simula ng election period. Ano ho yung pinakang unang makakamdaman o makikita ho ng ating mga kababayan sa BARM pagpatak ho nitong araw na yan na sinasabi? Tama po, pag-election period, ay alam naman po natin, panahon na po ng tanban, panahon na po ng checkpoint. Pero kung sinasabi nga po natin sa ating mga kababayan, yung checkpoints po na yan, hindi po yan para katakutan natin o magbigay alarma sa atin. Ito po ay para sa seguridad natin. Ang lahat po ito ay ginagawa para masiguro na yung halalan yung maiayos natin makagawa na September 14. At yan din po, may pinagbabawal din po dyan, patulad ng paglilipat-lipat ng mga kawani na gobyerno na walang pahintulot ng pamahalaan, yung mga paggastos po ng ating mga pananalapi ng pamahalaan na walang pahintulot ng Congress. At din po ito ay sinasagawa natin para masiguro na walang maabuso po na resources ng pamahalaan, abuse of state resources. Yung mga karapatan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na rin nasa gobyerno, yung malaya po sila
sa ano po, yung mga threats, intimidation, lahat po yan ay gagawin ng COMELEC para po sa halalan natin. Attorney, pagdating naman ho dun sa sinasabing area of concern, may paunang listahan na ho ba kayo na ngayon kung alin ho yung mga bayan o probinsya ang babantayan ng mas mahigpit o binubuo pa lang ito? Ngayon, Ito attorney. po ay binubuo pa lamang po ngayon. Pero ay isa po sa mga basihan natin sa pagbuo niyan ay yung mga nakaraan, yung history natin. Nung sa dating lugar ba ay may naganap na election-related incident or election-related violence. At yung current peace and order situation po ngayon, tas na umiira. So tinitignan din po natin, meron bang intense political rivalry? Mahigpit ba ang labanan ng mga kandidato dyan? So ilan lang po yan sa mga factors na tinitignan ng COMELEC kasama na po ng PNP at ng AAP. Asahan po ninyo sa pagtungtong ng ating election period ay lalabas po namin ang listahan ng ating election areas of concern. At attorney, nabanggit nyo rin ho kamakailan na nasa 80% na ho hanggang 85% na handa yung COMELEC. Ano ho yung natitirang 15% na sinasabi hanggang 20% na tinatapos nyo hanggang ngayon? Opo, ang kasunod na lamang po ay yung pag-iimprenta ng balota. Kasi po yung ating pong makina na gagamitin yung 5,212 kasama na po yung reserva, contingency ng 1,288. Ready na po yan Tinatapos na lang po namin yung testing niya na hawak-hawak na po ng COMELEC. At yun naman po ating training ng teachers at saka yung imprenta ng balota, kaya pong tapusin lahat yan sa buwan ng July. So yung pong ating buwan ng Agosto, para i-dedicate na lang po natin yan sa deployment o pagpapadala ng mga kagamitan nila. Yun nga po sa mga lugar na medyo malalayo, baka as early as July, magpadala na kami. Dahil ang polisiya na po ng COMELEC, maagap na paghahanda. At attorney, lilawin lang ho natin para ho dun sa kamalayan ng ating mga kababayan. May 2.4 milyong balota ho na ho kayo na imprenta dati na nakatakda ho yung sirain. Bakit ho kailangan sirain yung mga ito at mag-print ho ng bago? Hindi ho ba ito makakabawas dun sa pondo? Nakabawas po talaga yan. Bumasos po kami ng mahigit 1.2 billion na doon sa mga naunang paghahanda kasi nakarenta na po ng mga makina, nakabrenta ng balota na nasa mahigit 2 milyon, 2.4 million po yan. Malaki-laki po yung nawala talaga sa atin. Pero ibinalik naman po ito ng pamahalaan. Hindi po talaga may mga bagay po na hindi maiwasan kasi alam niyo naman po ang naging bunsod ng pagpapaliban at paglilipat ng halalan ay yung desisyon ng Supreme Court. Sinabi kasi na yung naunang districting laws of farm ay mali. Merong gerrymandering, hindi tama. Kaya po pinaulit sa kanila yung pagdidistrito at yan po yung naging epekto. Pero ang kagandahan naman po kasi naibalik ang pondo sa COMELEC na pagdating sa balota po, kailangan po natin sirain yan. Una, hindi na po magagamit dahil yung sistema po ay binago at yung mga kandidato po dyan ay yung luma pa na bago po. Nagkaroon tayo ng bagong filing ng Certificates of Candidacy mula noong May 5 at May 7 at bilang panghuli, yan po ay paniniguro natin sa ating mga kababayan na walang sobrang balota ang naimprenta ang COMELEC. At kung meron man po na imprenta dati na hindi magagamit, tuluyan nating sisirain po ito. Attorney, dito naman ho tayo. Pagdating naman ho dun sa mga automated counting machines o yung ACMS ho natin, may higit 6,000 na ho kayong ide-deploy at may mga backup din ho. Ano ho yung garantiya natin na magkakaroon ho ng aberya o yung takot ng ilang mga kababayan ho natin baka mag-brand out sa gitna ho ng bilangan, attorney? So sa makina naman po, Sir Jay, karamihan po dito ay bago. Tandaan po natin, noong 2025 po ay umupa ang COMELEC ng mahigit 110,000 na machines. Ang nagamit lang po dyan ay 106,000. Sa makatuwid, malaki-laki po yung reserva at yung pong 5,000 natin. Kinuha natin ay karamihan po dyan dun sa mga hindi nagamit na makina. So practically, bago po ito. Pangalawa, itutuloy po natin yung ating ginagawa na mayroong mga technical and repair hubs sa bawat lalawigan at bawat lungsod. So ang mangyayari po dito, kung mayroong mag-aabere, ang rule nga po namin, ano mang naging problema niya, operator issue, hindi na naisara, basta hindi na ibalik sa paggana sa loob ng isang oras, palitan natin ang makina. At ang gagawin po natin dito, yung makina, dadalhin lang sa sentro, ibabalik muli. Pag natapos na doon sa ating circulation, nakaantaboy na po yan. Pagdating naman po sa brownout, mahigpit ang coordination natin sa Department of Energy, ina-assure naman po tayo sa araw ng halalan, wala po brownout, mataas po ang reserva pagdating sa enerhiya. Pero pinagandaan din po ng COMELEC yan. Una, yung makina po
po natin ay merong baterya. Kaya po yan, nakasaksak man po yan sa kuryente o walang bigla na kuryente, wala pong problema, tuloy-tuloy yung pag-andar po niya. In fact, sinubok po ng DOST ang baterya na yan. Kaya tumagal ng mahigit 3 araw. Ang butuhan lang naman po natin ay 14 hours. In fact, pati rin po yung ating gagamitin sa transmission, yung Starlink. Dahil ito po, Sir Jay, balita ko na po sa inyo, lahat po ng voting center, lahat ng paaralan sa ating Samoro, Starlink na po ang gagamitin para masiguro na maganda at mabilis ang transmission. Pati po yung Starlink natin, meron pong baterya yan, kaya naihahanda na baterya yan. Kaya po kahit mag-brownout, walang problema sa makina, walang problema sa transmission. Attorney, kumbaga sa madaling salita, mas in-improve ho natin yung magiging election ngayon. Tama po, pinagandaan natin mula sa teknolohiya, mula sa balota. Ngayon, pati susulong na po tayo sa paghahanda sa mga poll workers, pag-training ng teachers. In fact, mabanggit ko na rin po sa inyo, Sir Jay, hindi po titigil ng COMELEC sa pag-training lang ng teachers. Magte-training din po tayo ng pulis at mga kawali ng Philippine Coast Guard. Bakit? Para kung sakaling may aatras o ayaw pumasok, magsilbi na ng teachers dahil medyo siguro sabihin na natin nakaramdam ng takot, may ready po tayo na ipapalit sa kanila kaagad ng sagay. Masiguro walang delay, wala pong pagkakabala ng ating halalan. At attorney, matanong ko lang ho, may mga ulat na ho ba kayo natanggap tungkol ho dun sa sinasabing flying voters o mga questionabling paglipat ho ng rehistro ng mga botante mula ho dun sa ibang probinsya patungo ho dyan sa BARM? Paano ho ito inaksyonan ng COMELEC, attorney? Kinagagalak po namin ibalita sa inyo dahil nga po tinapos natin ang registration sa BARM noong March 31. Mas nauna po sila. Una, sinala natin ang lahat ng pagparehistro sa local records. So, chinecheck po ng aming mga election officers yan. Tinitingnan kung may doble. At yung po kung sakali man, meron pang pangalawang checking dito po sa main office. Dinaan po namin yan sa automated fingerprint identification system kung saan paguhin mo man ang pangalan mo, ibento ko ng pangalan, ikik mo, pati itsura mo. Pero yung fingerprint mo po kasi hindi mo yan mababago at dahil dun, natatanggal po namin ang mga double at multiple registers. Isa pa po sa gagawin natin, Sir Jay, di ba po pagdating sa halalan, merong listahan na binibigay ng botante sa mga teachers bago abutan ng balota. Tinitignan po nila yung mga tao doon. Ngayon po, mismong listahan ay may picture po yan. Meron ng picture. Kaya po yung magpapanggap na flying voter, wala pong po yan kasi makikita ng teacher na hindi siya yan. So, ilan lang po yan. So, ginagawa po natin na paniniguro sa halalan ito. Attorney, alam naman ho natin sa modernong panahon, no, hindi lang sa labas ho ng presinto may labanan, kundi ho sa social media din. Ano ho yung hakbang ng COMELEC laban ho dun sa mga fake news, deepfakes at disinformation ho na pwedeng magdulot ho ng sinasabing kaguluhan o kalituhan sa ating mga botante ho, attorney? Ilalabanan po natin yan. Pinalakas po ng COMELEC ang task force, katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan. Ito po yung panlaban ng COMELEC doon po sa fake news, disinformation at malinformation. Alam nyo po, yung task force na yan, may history na nagpa-disqualify, nagsampa ng mga kaso sa mga tao na nagpapakalat ng disinformation at misinformation. Ito po ay uulitin natin para sa BARM elections. At isa pa po, yung ating Threat Monitoring Center, nakapartner natin ang DICT kung saan minamatman na namin ang cyberspace, ang internet, dun sa mga magkakalat ng fake news, magpapalaganap ng pananakot o iba pa, ang habol po natin dyan, kapartner natin ang social media platforms, take down ng mga post na mga mali o mga nagkakalat na information, i-preserve ang ebidensya, ibigay sa ating PNP, ACG at sa NBI ng dito sa news na to, na kumakalat. Yung pong mula sa June 22, meron na po tayong online campaign nagamit o kanilang social media sa pamamagitan ng pagre-register na papahintulutan sila ng COMELEC. Ang importante lamang po dito ay gumamit sila, sumunod sila sa mga campaign rules. Kasi pag nakita namin na hindi sila sumunod sa campaign rules, bukod po sa ipatatanggal namin yung kanilang account, makakasuhan po sila ng elected offense. So marami pong gagawin COMELEC at i-update po namin kayo dito, Sir Jay. Attorney, itong sinasabing vote buying ho, talamak na problema ho sa ating bansa at mga mga nangangamba ho na baka may na mas maging talamak ho ito dahil sa bagong sistema. Paano ho nating magiging mas mabilis o sabihin natin may pangil ang task force kontrabigay ho ng COMELEC dyan ho sa BARM?
Opo, tinatanggap po natin yung katotohanan na mula po nung naging mas matibay, mas maayos yung sistema natin ng automation, hindi na po nila mapunteriya ito. Ang pinupunteriya na po ng mga masasamang loob, yung mga kababayan natin. Yan po sa pamamagitan ng vote buying, vote selling, pananakot, terrorism at threat. Alam niyo po yung ating Committee on Contraband mas pinalakas, mas pinarami ang tao. At ito po ang layunin natin dyan. Ipagbigay niya, alam niyo lang po sa COMELEC, yung mga sa vote buying, vote selling, pananakot, pati nga po yung mga fake news. Kami na po ang bahala. Hindi po kailangan ibigay ang inyong pangalan. Hindi kailangan po na malantad ang pangalan nyo dahil iniisip din namin ang safety at security nyo. So, ganun po, malaman lang namin sa kukunin na ebidensya. COMELEC na po mag-iimbestiga, COMELEC na magsasampa ng kaso at COMELEC din po ang magpo-prosecute. Asahan niyo po na ito yung mga sunod-sunod na gagawin po natin. Attorney, maisingit ko lang ho ito. Sakaling makatanggap po ng direct threat ho yung isang guro bago o mismong araw ho ng botohan, may quick response team ho ba ang COMELEC at ang PNP na pwedeng mag-escort o pumalit ho sa kanila agad? Meron po, dalawa po ang maaring gawin ng ating kababayan na makakatanggap ng pananakot o ano man pong ikababahala ng Manila Security. Una, lumapit sa ating mga PNP. Dahil tandaan po natin, ang PNP po ay deputized na ng COMELEC. Practically under COMELEC command po sila. So pag sila po ay nag-report, makakarating po sa amin yan na nagkata-action. At pangalawa, kung talaga pong magkakaroon ng problema at mangangamba sila sa kanilang paninilbihan, ay huwag pong mag-atubili magsabi sa COMELEC dahil ready po kami na palitan sila nung mas makakaya yung ganitong threat yung ating pong PNP. So, at by the way po, Sir Jay, ang mga PNP po, hindi po simpleng training lang ang tinanggap nila pagtungkol sa halalan. Kung ano po yung training na tinanggap ng teachers, kung ano yung nagte-testing po sila kasi binibigyan ng pagsusulit yan ng DOST. Ganun din po ang gagawin sa kanila. Bibigyan din po sila ng pagsusulit at isa-certify natin po ang mga PNP. So, ready at capable po sila manilbihan bilang electoral boards. At para naman ho doon, panghuli na lang, attorney, para ho doon sa ating mga voters dyan ho sa BARM, ano ho yung inyong magiging paalala sa kanila para maging maayos at ligtas ho at mabilis ho yung kanilang pagboto? So, una po sa lahat, mga kababayan natin sa Bangsamoro, Autonomous Region, in Muslim Mindanao, ang lahat po ng kawani ng COMELEC ngayon umiikot sa inyong mga barangay na kakandak ng voter education. At sa susunod na buwan nga po, dala-dala na namin yung automated counting machine, kada bayan, kada lungsod. Meron po dyan, parang patang ibig ang gusto po namin dyan, masubukan ninyo, maging sanay kayo. Yung balota po natin dyan, pagamat ito ay test balot lamang, practically gano'n ang itsura. So makasanayan na po natin, ipapaliwanag din sa inyo na ang bobotohan po ay isa lang para sa political party, isa para sa district representatives at 6 doon sa sektor. Huwag sanang sosobra dahil kung nasobra ang boto, ma-overvote, hindi po yan pipilangin. Makakaasa din po kayo ng full transparency ng COMELEC. Nasa Facebook po ang lahat ng aming ginagawa patungkol sa halalang ito. At higit sa lahat po, ito po ang panawagan ng COMELEC sa inyong puso at sa inyong isipan. Sana po pumoto po tayo ng ayon sa ating panunuri, ayon sa ating puso at ilagay sa isip ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng Bangsamoro. At yan po sana ang daladala natin pagdating ng halalan. Maraming salamat po, Sir Jay. At maraming salamat, Attorney John Rex Laudianco, ang kasalukuyang COMELEC spokesperson ho. At Attorney, salamat po sa oras. Mabuhay ho kayo. Sa pagkitang araw po, mabuhay po. Maraming salamat. Ayun, at ating napakinggan si Attorney John Rex Laudianco, ang kasalukuyang tagapagsaltaho ng COMELEC o yung Commission on Election. At narinig ho natin yung ilang mga paalala, gayon din ho sa mga pinakabagong impormasyon para ho dun sa kamalayan ng ating mga kababayan na boboto ho sa darating na September 14. Kumbaga mas in-improve ho ng ating COMELEC, yung sinasabi ni Attorney Laudianco kanina, na sabi niya mas in-improve. Lahat ho ng posibleng maging problema, meron ho sila nakahanda na ilang kumbaga yung mga sinasabing fake news, deepfakes, kasi kadalasan sa katotohanan na pag-usapan natin sa social media ho, matindi ho yung nagiging debate o anumang labanan. At least meron ho silang panlaban pagdating ho dun sa mga sinasabing fake news o yung deepfakes na lubos yung makakapekto dun sa mga kababayan natin na naboboto. Para hindi ho malinlang o magulo, magkaroon ho ng gulo itong mangyayaring eleksyon. Diyan ho sa sinasabing BARM election. At tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagtutok sa ating programang GKRS. Ayun, sa mga nais magpadala ng mensahe,
Nakabukas po yung aming text line 0927-634-3005.